Di mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay iyong kaukulang paggalang pa. Pantakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis, yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta roon O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Update po dito sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magpapatuloy ho ba? Kailan ho ba yung susunod po na investigasyon? Silang nakakaalam, Admar. Wala naman akong notice pa kung kailan ng susunod na investigasyon. Opo. Pero Senator, issue po ngayon, yung testigo po na ipinalabas po ninyo. Nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Goteza. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness o resource person po during sa investigasyon po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas Opo. Sinasabi nila na dinisown ng nagnotaryo yung kanyang firma. Biktima nga siya rito Malay naman niya kung sino yung pumirma dun sa nagpunta yung tao. Opo. At hindi naman po... Firma na yun firma nung nagnotaryo. Opo, yun nga O baga doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator dahil nga daw may keso... Doon nga napupunta hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta Opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at 2 pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong 2 personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila iimbitahan, minsan naman hindi. So bahala sila kung ano kanilang magiging decision dyan. Pero may ibang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang 2 personalidad na ito? Napakaraming paraan. Di imbitahan nila. Wala namang problema ron
Ang problema kung darating ba yan o hindi. Opo, opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Aming nabanggit ng mga congressman, ay saan yun? Kaya gano'n ang naging pahayag niya na para bang ang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na nung nag-testify si Gutesa, direktang ikinonektan niya si Saldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis. Ang sabi ko nga, dinidiretso ko nga kayong naglilihis. Opo, Senator. At meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla na lang pinapadala sa DOJ. Hindi naman wala kayong pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? Ni-raise ko na nga yun doon sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, kukunin niyang bigla. Pagkatapos doon niya pagtatatanungin. Pagbalik niya, mayroon supplemental affidavit. Ano ba tayo rito ako? Investigative arm ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lamang yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Pinalatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito. Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, imik. Napapansin siguro yan na marami nating kababayan. Opo. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? Hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakip. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi nilang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng courtesy? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy. Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya, na yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakip.
Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta roon eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko, mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Opo. Dili. Opo. Senator, tulad nga ng sinasabi ng ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, pwede daw baluktutin yung batas para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede ho bang ma-apply po yung pagbaluktot para lang maimbestigahan ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig? Paano mo babaluktutin yun? Kortesiya yun eh. Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, kortesiya yon. Ang pag-iimbita ay paggalang. Kortesiya pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang sila, ang gusto nila, baluktutin nila. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang hinahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Opo. Senator, may pahayag po si Senator Ping Lacson. Ano pong masasabi po niya? Basahin ko lamang po itong kanyang naging social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Anong masasabi po ninyo dito, Senator? Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Opo. Alright. Senator, isa na lang, bago lang si partner Admar. Kanina nabanggit po ninyo, po pwedeng maimbitahan kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pong nilalabag na batas po doon. Kung iimbitahin nila, ba't nila iimbitahin yun? Independent yun eh. Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng impormasyon mula sa Senado o mula sa House of Representatives, wala ba kaming karapatang tumutol? Kailangan ba kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming pinag-usapan na gano'n? Meron ba kaming agreement? Meron ba kaming kasunduan na ang Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan? Kala ko ba independent yun? Paano mo susukatin ng independence ng isang ahensya? Hindi ba yun ang executive department? Paano kung matutukoy doon yung mga kawalang hiyaan ng mga opisyalis ng executive department? Paano magiging independent yun? Sino ba nagbabayad sa kanila? Di ba executive department? O paano magiging independent yun? Opo. At saka pabor ho ba kayo na hindi po sa publiko yung mga pagdinig po ng ICI? Nasa kanila yun. Senador, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, Admar, bilisan natin kasi pababa na ako. Opo. Sir, sakali pong magkaroon pa ng susunod na mga investigasyon, dadalo pa po ba itong si Master Sergeant Guteza at tatalakay nyo rin pa rin po ba yung paglilinaw doon sa kanyang naging testimonya? Kasi ito yung lumalabas ngayon sa social media, kine-question yung kanyang kredibilidad, bagamat mas mabigat na siya mismo ang humarap doon, sinumpaan niya, nanumpa siya dyan sa Senado sa kanyang mga salaysay po, Senador. Hindi kredibilidad ang kino-question nila. Ang kino-question nila yung notaryo.
Walang kinalaman ng notaryo doon sa kanyang ipinahayag doon. Credible. Credible si Gutesa. Opo. Isa na lamang po, Senador. Ito pong, meron pong nabanggit sa report na yung mga diskaya nag-tell all daw sa ICI. Possible na mga hindi niya nabanggit dyan sa Senado. So marapat po ba na talagang magsabi din siya sa Senado kung ano man na ito? Kasi parang dyan sa ICI, doon nababanggit sa Senado, ngayon hindi pa nga natin alam kung magpapatuloy pa ang investigasyon po, Senador. Hindi ko alam yun kung may sasabihin pa sila.